Sa labanang ito, wala akong gagamitin kundi ang aking pluma at nabela bilang aking sandata. Hindi ako papayag na ang aking bayang sinilangan na inalipusta ng mga dayuhan. Abrir las mentes y corazones, ciegos de todos los Filipinos. Ikinagagalak kong ipakilala si Crisostomo Ibarra. Kagalang-galang tignan, mukhang misteryosong bata. Tiyak na matalino siya. Siyang tungkay sa pagkagaling ng Europa. Naaalala mo pa ba ko sa mga kalimutin ka na sa mga talagang natin? Paano kita makakalimutan, Maria? Kung gayoy, ikaw lang ang babaeng aking iniibig. Alam mo mga Indio, kapag may pinag-aralan may titulo, ngunit pumunta ng Europa para gumastos ng pera, at ang tatay niya isa sa mga asa namatay sa loob ng bilangguan. Paumanhin padre, ngunit isa si Ginoong Ibarra sa mga hinamaan ng ating opisyal sa ating Vietnam. Ganun ba? Bakit? Nakakarating ba ng langit ng mga nagbabadang panalan? Hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng fraile ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos tulad ng ginawa kay Don Rafael. Kaibigan, bakit ganito ang ginawa mo sa akin? Hindi ko nais na humantong tayo sa ganitong kalagayan. Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kurungan. Gusto namin yung paniniwapuri sa aking ama. Itigil mo yan, Ginoo! Ginoo! Itigil mo yan! Huminahon ka! Kung sanang intindihin ang aking pagkakap, huwag intindihin. Patawad, dahil tuwing sumasapit ang ganitong pagtatagpo, hindi ko maiwasang maisip kung ito na ba ang huling pagkakataong makikita kita o Elias. Hindi ko batid, nalilisan ka. Pero ito lang ang aking paraan para maprotektahan ka. Ang kaligtasan mo ang ikakapanatag ko. Halina't sumabay na kayo sa akin. Alam niyo ba nabawan ng paslit ng ganitong oras? Pero po, sabi sa akin na sa Kristan Mayor ay hanggang alas 8 pa raw po kami at huwag daw po kami aalis. O siya, pagtapos na dyan ay umuwi na kayo at hinihintay na kayo ng inyong ina. Okay, gandang hindi. Sa akin ka lang. Ako'y nakikiusap sa'yo na bigyan mo pa ako ng lakas at pananalig na makita at mahanap ang mga anak ko. Nay! Nay! Si Crispin! Nay! Crispin! Anak ko! Ben! Anak ko!
Ako, si Juan Crisostomo Ibarra, Magsalin, o mas kilala bilang Crisostomo Ibarra. Anak ako ng isang lalaking buong pusong pinaglaban ang dangal at kinabukasan ng mga Pilipino. Ngunit bakit sa aking pagbalik, ang bayang pinangarap ko umunlad, ngayon ginapos na ng takot. Ang mga pangarap ng aking ama, nilamon ng kasakiman at reliyon. Ngunit hindi ako lalayo, hindi ako titigil. Kung ang pagmamahal sa bayan ay kasalanan, handa akong mamatay bilang makasalanan. Ako si Maria Clara, ang babaeng minahal, pinangarap at ngayoy kinalimutan. Sa bawat dasal na aking binibigkas, naririnig ko ang tibok ng puso kong puno ng pangungulila. Bakit kailangan ng pag-ibig ay maging kasalanan? Bakit kailangan ang puso ay pagharian ng takot at ng simbahan? Minahal ko si Ibarra ng tapat. Ngunit ang lipunan ay mas tapat sa kapangyarihan kaysa sa katotohanan. Ako si Tia Isabel, tiyahin ni Maria Clara. Ako na ang tumayong ina niya mula nang pumanaw ang kanyang tunay na ina. Lahat ng pagod tiniis ko para lamang mapanatili ang kanyang dangal at kabutihan. Pero ngayon, habang nakikita kong unti-unti siyang dinadala ng tadhana sa dalamhati, ako'y walang magawa kundi ang manalangin. Sana'y protektahan siya ng Diyos sa lahat ng unos ng buhay. Ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña, isang ginang na may dugong Kastila at asal ng mataas na lipi. Hindi ako gaya ng mga karaniwang Indio sapagkat ako'y marunong, marangal at may punot maayos na pagkilos. Sa bawat hakbang ko, dapat ay dama ng lahat ang aking karangyaan. Ako'y babae na kagandahan at dangal, isang huwaran ng kabihasnan at refinamiento. Kaya huwag ninyo akong ihahambing sa iba sapagkat ako si Doña Victorina at ako'y naiiba. Ano bang kasalanan ko, Panginoon? Nagturo lang ako ng kabutihan, tumulong sa may hirap. Ngunit ako'y tinatawag na erehe at kaaway ng simbahan. Kung ganito ang kapalaran ng tao nagmamahal sa bayan, tatanggapin ko, ngunit hindi ko ikakahiya ang katotohanan. Crisostomo, anak ko, ipagpatuloy mo ang laban. Hindi sa dahas, hindi sa kabutihan. Darating ang araw, magigising din ang bayan. Bilang Padre Damaso sa Nolo Mitangere ng Rizal, si Padre Damaso sa Nolo Mitangere ay isang frailing Espanyol na mayabang, mapangusga at walang pakundangan sa pananalita. Inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan at kinamumuhian ng mga Pilipino. Siya rin ang tunay na ama ni Maria Clara dahil sa kanyang lihim na relasyon, sumisimbolo siya sa pang-aabuso ng mga fraile noong kolonyal na panahon. Ako si Padre Salvi, ang kura ng San Diego. Sa mata ng bayan, ako'y banal at mapagkakatiwalaan. Ngunit sa likod ng abito kong ito ay pusong nilalamon ng inggit at lihim na pagnanais. Tahimik ako, ngunit sa katahimikan kong ito, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Maligayang pagdating sa aking bayan. Ako ang alperes ng bayan ng San Diego at isa ako sa pinakamakapangyarihang tao sa lugar na ito. Ako nga pala ay may asawa at siya ang pinakamamahal kong si Konsolasyon. Oo nga't ako'y makapangyarihan. Subalit magulo ang relasyon naming mag-asawa. Dahil dito, ako'y naging lasinggero at mapangabuso sa aking asawa at mga kawal. Ako si Salome. Marahil hindi ako kilala ng iba sa Noli Me Tangere, Kabanata 25. Isa akong dalagang naninirahan sa loob ng kagubatan na siyang natatangi sa puso ni Elias. Hindi lang basta anak ng dampa, kundi babae na may damdamin at paninindigan. At narito ako ngayon naghihintay, hindi para sa isang pangako na nabitawan, hindi para sa yabang ng mundo sa sahig ng bulaklak, ngunit para sa iyong bisig, oo, ikaw, Elias. Ilaw sa madilim kong hapon. Ako,
ang inyong lingkod na si Elias. Isang lalaking may angking katapatan at katapangan na may paninindigan. Sa kabilang daan na tinatahak ko ay hindi ito nagugustuhan ng aking pamilya. Subalit, ito ang siklab ng aking puso na naglalagablab na parang apoy. Hindi ko hinahangad ang gulo. Ang gusto ko lang ay kalayaan, katahimikan, justisya para sa aking pamilya at sa minamahal na inang bayan. Baliw, pilosopo, henyo. Yan ang tawag sa akin ng nihilan. Ang aking kaisipan ay nauuna sa aking panahon, kung kaya't ganun na lang ituring ng karamihan. Ako ang tagapagpayo ng mayayaman at may alam sa San Diego. Kasama na dito si Crisostomo Ibarra. Ako, si Don Anastasio o mas kilala bilang Pilosopo Tasio. Ako nga pala si Basilio. Ina ko ay si Sisa. Meron akong kapatid, si Crispin. Mahirap lamang ang buhay. Ang gusto ko lamang ay makasama ang aking pamilya at magkaroon ng masaya at magandang buhay. Inay, huwag ka nang mag-alala. Nasa kumbento si Crispin. Ngunit si Crispin ay hindi na natin makakapiling. Ako'y nagtana nang makita kong kinalagkad si Crispin sa Kristal Mayor. At ayaw akong paalisin kundi ikasampu ng gabi ang pagkawala ng aking kapatid. Bakit ito nangyari kay Crispin? Kaya inay, patawad. Inay, ako si Basilio, anak ng isang baliw at matapang na ina. Bakit ganito, Panginoon? Mali pa rin po bang maging anak ng mahirap? Araw at gabi akong naglilingkod sa kumbento, pero makasalanan pa rin daw ako. Wala naman akong ninakaw. Wala. Pero sino ang makikinig sa isang Crispin? Crispin na katulong lang sa kampanarin. Si Sisa, ang ina ni na Crispin at Basilio. Nasaan na sila?